Duterte, mga minamahal, oo, tungkol sa kanyang komento, 'di ba? Oo, dito nga po sa dalawang SP. Kahit alam naman natin na hindi naman na SP si Alan Peter Cayetano, pinipilit pa din nila, eh, 'di ba? So, nagsalita itong si Sara Duterte tungkol sa sigalot na nangyayari diyan sa Senado. So, pakinggan natin 'to mga minamahal. Alright, pakinggan natin. Magbibigay ng especially sa leadership, dalawa yung Senate President, si Peter Cayetano, acting Senate President, leaders yun. Oo. Yung kaguluhan sa Senado no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Wow, paninisi na naman kay PBBM. Sumasalamin sa leadership ng administrasyon or baka naman sumasalamin sa katulad ninyo. Dahil 'di ba si Alan Peter Cayetano tauhan ninyo, 'di ba? Hindi ba 'yan sumasalamin sa pagkatao ninyo? Bakit niyo lagi na lang tinuturo si PBBM, lahat na lang ng kaguluhan kay PBBM. Yes, admin ni PBBM pero hindi niya naman kasalanan na magkaroon ng putukan diyan sa Senado kasi frame up, set up 'yun. Extortion 'yun. 'Di ba mga minamahal? Kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila na kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talagang yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. So, dalawang Senate Presidents. Grabe 'no? Lahat na lang sinisisi ni Sara Duterte kay PBBM, like, hindi ka ba nahiya, Inday Sara Duterte? Lahat na lang ng paninisi mo dito kay PBBM to the point na parang kasalanan niya pa lahat ng nangyaring kaguluhan dahil sa ginagawang katarantaduhan ng, kabaro mo, ng kaibigan mo na si Alan Peter Cayetano, ginagawang panggugulo ni Rodante Marcoleta na para bang kasalanan pa ni presidente, gano'n ba 'yun? Tapos ikaw parang wala kang kinalaman samantalang ikaw yung rason ng lahat ng ito, eh, ng dahil sa impeachment kaya nagkakagulo yung Senado ngayon. Excellency, Roman Times kanina, si Peter Cayetano. Well, wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Kaya dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi Islamic institution ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong. Bakit mo pa kailangang isama yung nakulong? Eh, wala ng function yun. Ba't mo pa kailangang isama si Bato? Ano yun, online meeting? Zoom? Napaghalataan? May bias ka sa'kin, eh, 'di ba? May bias ka. Nakalagay naman sa ating konstitusyon kung sino lang diyan yung active, yun lang, 'di ba? Kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang uh, prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho at na naaayon sa ating saligang batas. Hindi para sa iyo, legal ba yung naging forum ng Gatchalian din? Wala akong uh, legal na opinion sa mga pangyayari. Para lang ang sagot niya, "She may not like my answer, she may not." 'Di ba mga minamahal, wala ng pag-asa 'to, 'di ba? Hindi nga sila na hindi ewan ko nga kung sino pa yung nakakaintindi dito kay Sara Duterte. Ganito ba sumagot ang isang abogado? 'Di ba, are you serious? Isasali mo pa yung mga nakakulong, nagtatago isasali mo pa yun? That's ridiculous, that's crazy. 'Di ba, partida may mga advance question pa yang si Sara Duterte pero kung sumagot parang elementary pa din. Yes, yung tatay, aminado tayo, may dating, magaling naman magsalita, 'di ba? Pero itong si Sara Duterte, wala na ngang kagalingan, eh. Hindi na nga strong yung mga words na binibitawan niya, pero ba't may nabubudol pa 'tong mga 'di ba mga minamahal? Diyos ko, ay naku, so kung mayro'n patay isasama pa, gano'n?
Mga minamahal, gano'n ba 'yun? So, kung meron pa tayo isasama pa sa botohan diyan sa Senado, Diyos ko naman. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga i-recognize at ano ba dapat ang ah, ways forward ng Exactly! Kaya dapat Supreme Court sumagot kayo dahil alam naman namin yung Supreme Court ay pinaparinggan ni Sara Duterte, so nagpaparinig na si Sara Duterte na yes, sabihin niyo na hindi valid yung quorum nung June 3. Gano'n yung gustong mangyari ni Sara Duterte. Alam na namin 'yan, naamoy na namin 'yan VP Sara Duterte, 'wag mo kami pinagloloko, hindi kami mga bata na parang pinanganak kahapon. Senado. Ito pipili. Gusto mo bayan sa Senate. Hindi ang committee. Wala din preparation. Ang preparation ng paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din ako mga iniisip, meron din ako mga gusto gawin. Pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinilaro ko yun sa mga abogado na gawin natin maliit lang yung team para madaling makapag-usap. Gawing maliit daw yung team pero 18 kayo. Paano naging maliit ang 18? Diyos ko, isa, dalawa, tatlo puwede na nga yang abogado mo, eh, plus ikaw, 'di ba? Kaso yung legal team mo sobrang laki. Like 'di mo ba kayang sagutin? Sa dami niyong team na dinala, ang gusto niyo lang mangyari ibasura yung impeachment. So, meron pa ba kayong ibubuga dun? Puro na lang pagbabasura ng impeachment yung gusto niyong mangyari? Wala na ba tayo dun sa katinuan na sagutin na lang yung mga issue kung talagang yung ipinupukol sa'yo ay hindi totoo? Accountability, public transparency? Puro na lang ba, kailangan ibasura? Puro na lang ba idadaan sa technicalities? Ha? Hanggang doon na lang ba? Palagi yun na lang ba yung i-insist ninyo? Technical, technical, may mali, technical, technicalities na lang ba? Instead na sagutin na lang sana yung mga katanungan? 'Di ba mga my goodness gracious, 'di ba? Taitano, talentado si Sarah. Sa kung ano yung sa tingin nilang pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod ng ako bilang clear. So yung defense nila is ibasura ang impeachment. So yun lang yung susundin mo. Hindi mo naiisip na what if sumagot na lang tayo or else ikaw takot kang sumagot. Ganun lang kasimple yun, takot kang sumagot, ayaw mo ng pananagutan, takot ka. 'Di ba mga minamahal? Kasi kung you are pro sa accountability, wala ng tanong-tanong. Ipapakita mo yung power mo, sasagutin mo 'to, 'di ba? You will explain everything. Pero ano yung nangyayari? Instead na explain mo everything and so whatever, ano yung ginagawa mo? 'Di ba mga minamahal? Instead na mag-explain, iiwasan. Tama ba yun na iiwasan? 'Di ba mga minamahal? Diyos ko. Gusto ko yung bagong experience or kasi Peter Tigas na lang. Hindi ako makakamit sa wala ako alam dyan sa ICC. Ano mo ngayong abogado, ang pinaka tama na tao na magbigay ng komento sa ICC na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung kanyang abogado. Yung kanyang abogado na kinuha mo. Kasi si Kaufman tinanggal ninyo para i-delayed na naman, 'di ba? Another tactics na naman, mga minamahal. Tingnan niyo, parang hindi siya abogado mag-isip, pare-parehas sila ng mga kapwa niya abogado kung mag-isip, parang wala sa tamang katinuan. Paano, paano kaya 'to nakikipag-usap sa mga matataas na tao, 'di ba? Paano 'to nakikipag-usap sa mga matataas na tao, 'di ba, mga minamahal? Diyos ko naman, napaka-dumb naman. 'Di ba, ang gulo ng sagot. Ano ba 'to, totoong abogado or nagpapanggap lamang na abogado? 'Di ba, parang hirap na hirap pa siyang sumagot sa nangyayaring tensyon sa Senado, hirap na hirap pa siyang sumagot. Ano ba yung meron, meron ka bang kinakatakot? Tas yan pa yung 'di ba, sa mga DDS hindi ko alam, ito ba yung taong gusto niyong maging presidente? Grade 1 kung mag-isip? Hindi ko sinasabing matalino ako, mga minamahal, hindi ko sinasabing matalino ako, pero yung the way na mag-isip si Vice President Sara Duterte pambata, 'di ba? Hindi hindi man lang nagkaroon ng talino, hindi nagkaroon ng sustansya,
Wala tayong natututunan, 'di ba? Tapos tinanong, "Ano ba yung komento mo sa ICC?" "Wala po akong alam." Ang tamang tanungin niyo diyan yung legal counsel ni, FPRRD. Eh, di mag-aral ka ng plunder law, ng ICC warrant, 'di ba? Mukhang mas maayos pa nga sumagot ang kinder, kaysa dito kay Vice President Sara Duterte. Ito yung mga literal na mga mapanlinlang, 'di ba, Jesus Beltran? 'Di ba tapos yun yung gustong maging next president ng mga DDList, yung itok-itok. 'Di ba? I move. Diyos ko naman. Bilang Vice President sana ng bansang Pilipinas, tumutulong ka na lang sana para mapaayos yung kalagayan natin, eh. Kaso ang nangyayari imbes na tumulong, mas ginagawa niya, mas pinapagulo niya pa yung sistema. Nagbibigay pa siya ng inside thought niya na makakapag-isip yung mga Pilipino na mag-question, 'di ba, parang mangmang. O mangmaangan, nagmamangmangan, nagbobobobohan. 'Di ba mga minamahal, the way na sabihin niya na yung kaguluhan sa Senado ay sumasalamin sa leadership ng administrasyon, eh, 'di ba yung nanggulo kabaro ninyo, anak ng tarantado. Diyos mio naman mga minamahal. Alright, so it's me again, Alicia ninyo. Papaalam muna ako mga minamahal, kasi mali yung thumbnail na nalagay natin. Babalikan ko kayo, ha.